Welcome back to my channel. This is Riza Razo once again. So, ako yung nagtuturo dito sa Pilipinas kung paano ka nga ba magsisimula ng iyong online business. Saka kung meron ka ng, marami na kasi akong mga followers na mga naging online seller na sila. So, maraming problema ngayon ay about the taxes dahil alam nyo naman ay simula na ng mga marketplace tulad ng Lazada, Shopee, TikTok na mawi-withhold sila ng 1% kinemerut. So, ginawa ko tong vlog na to para hindi kayo ma-overwhelm or maloka or mabaliw at mag-cancel na kayo ng mga shop nyo. So previously, we made a vlog para dun sa mga 500,000 below ang kinikita. Kasi yun yung mga question nila, no? 500k below lang naman ako, part-time lang naman ako. Yung actually yung madaming gustong mag-cancel yung mga 500k below. Oo. Bagong-bago. Oo, mga medyo mababa pa yung mga benta nila. So ito naman, ang ginawa natin to para sa mga medyo mas advanced na yung mga kinikita, 500k to 3 million. So, again, i-introduce ko lang, meron tayong very lucky tayo today sa ating vlog dahil kasama natin ang CEO ng Taxumo. So, bonggang-bongga lahat ng mga information ng mga taxes kinemero natin. Yung Taxumo talaga, marami pa silang mga share ng mga vlogs sa Taxumo. Yes, so, at least ito na ngayon, yung magkasama natin sa ating vlog natin. So, ito si EJ. So, EJ, so 500k to 3M naman ang kinikita natin. So medyo mas advanced na tayo dito. Yes. Ano ba ang marerecommend mo unang-una kung di pa sila nagre-register? Sole proprietorship or may tinatawag na one-person corporation? Diba? So, well, anong difference? Anong difference pala? Sorry. Yan, sige. Difference. So, sige, unang-una, ang sole prop at corporation. Pag-usapan natin difference. No? Kung gumawa ka ng corporation, basically, ang nangyayari dyan is nagre-register ka ng bagong tao sa mata ng batas. Ang corporation is a separate person. Okay, so yun yung nangyayari. So, an OPC, a one-person corporation, basically dati, kung naalala nyo, kung medyo may mga kaedad ako dyan, yung dati, ang requirement ng corporation, 5 tao. Wala na yun. Wala na yun. O kaya meron. ka. Kaya swerte. Hindi mo kailangan magdami-dami. Exactly. Kasi lakas ng tao sa bahay mo, linagay mo na kahit yung lolo mo nila. Wala palang ganun. Walang ganun. So yung sa corporation, sa OPC, yun din siya basically. It's a one-person corporation. Ikaw lang yung shareholder. Ano yung benefit ng pagiging corporation versus sole prop? Ang isang titingnan nyo dyan is liability. So for example, umutang ang corporation sa bangko, tapos hindi mabayaran yung utang. Oo. The bank cannot go after the assets of the shareholders. Okay, so may-ari ng korporasyon. Oo. So, hiwalay na tao kasing corporation. Hindi pwedeng hatakin yung bahay nyo o yung kotse nyo. Exactly. Pero kung sole prop ka kasi, kung nag-register ka as that, ikaw yun. Sinasabi mo, ako may business, ako yung business. Okay? Kaya yung tin ng sole prop is yung tin mo. Ganun pala. Oo. Kaya yung tin ng corporation, iba. Kasi ibang tao yun. Pero yung tin ng sole prop, sa'yo. Okay? So, ganun, from a liability point of view, dahil ikaw yun, kung meron kang hindi mabayaran, they can go after your assets. Diba? So that's the big difference. On the flip side, in terms of compliance, pag corporation ka, sobrang daming documents. Bawat galaw mo, papanotary mo. Parang ganun. So ang dugo-dugo. As opposed to kung sole prop ka, ikaw lang yun. Pirma-pirma ka lang din sa bangko. Pirma-pirma ka lang. Oo. So, much faster yung process. So, yun din yung parang trade-off nun. Gusto mo ba ng protection, but you're okay with that much work, no? So, consider nyo rin yun kasi as entrepreneurs, I'm sure oras yung ano nyo, oras. Diba? So, tapos, if I may ask, ito personal question, wala sa listahan ko. So, pag corporation ba, mas madami yung mga parang legit expenses na pwede mong ipataw dun sa... Alam mo yan, di ba? Kasi Same lang. Oo. Kasi like, depende naman sa nature of your business yan eh. For example, let's say, si Riza is a vlogger, di ba? So, kunyari, bumili siya ng makeup, justifiable na expense yun. Di ba? Kasi nag-vlog siya eh. So, pag pumunta din ako ng ibang bansa, kasama din yung mga expenses ko. Exactly. Kaya sabi ko sa So, kunyari ako, hindi naman ako vlogger, tapos mag-expense ako ng makeup,
walang katuturan yun, di ba? So, maki-question yun ng BIR. So, ang labanan So, kahit sole prop sa corporation, same? pareho lang. Basta kaya nyo i-prove. Basta may sense. Okay. Huwag nyo namang i-stretch masyado, no? Pero basta may sense, then Pwede naman maging giveaway yun. Yung makeup. pwede rin, oo. Why not, di ba? Totoo naman. Oo, totoo. Pwede rin, for example, pag mag-travel ka, it's research. Oo, research. Nagtitingnan mo, ano ba yung Totoo bagong naman. trend sa ibang bansa. naman Totoo talaga. naman Totoo eh. naman. Hindi mo maaalis yun eh. Oo. Madami ka natututunan. Exactly. So, pwede both. Per se lang yung logic. Pati even kahit kunyari nagrerenta ka ng bahay, ng kondo, basta may OR yun, tama, pwede yun expense. Basta you can prove na it's for business. Then, you can expense it. Some people, what they do, they expense like a part of it lang. Oh, a part of it lang. Oo, hindi nila ginagawang buo kasi they say, Kasi for example, part of it personal. Kasi di ba dati ako nag-work sa mga big corporations, yung mga expat namin, yung mga CEO namin, binabayaran ng korporasyon yun. Yung bahay nila. Oo. Yung renta, basta may OR. Kasi, pero yun kasi, dinala sila dito eh. Oo. Parang ganun. Kunyari wala silang choice. Oo. So, may ganun. So, ang labanan dyan, basta kaya mong Basta i-prove. relevant. Basta kaya mong i-prove. Oo, na may sense yan. Both pala. Both yun. yun sa sole prop saka sa corporation. Basta relevant, kaya mo i-prove na sa business naman talaga yun. So, kaya mong i-minus lahat ng dapat mong i-minus. Mga gasolina, mga ganun, lahat. Oo. Kahit grocery pwede, basta ipoprove mo na grocery yun sa opisina nyo. Ganun. No, office supplies yun. Office supply Ganun, yun. Or parang pamigay mo yun sa mga empleyado mo. Yung mga salary ng mga salary ng mga employees mo. Basta nagbabayad sila ng mga BIR sec. So, we withhold mo expense naman yun. yung mga compensation. So, yun ang isa pang, if I may share, isa pa yung pinag-usapan natin kanina, yung mga corporation, ang maganda kung wag naman sana kung may mangyari, parang mas madali siyang pwedeng imana or parang... That's a good point, yes. Ang corporation na papasa mo, kasi basically number of shares yan. Ang OPC, hindi siya as clear-cut as that. Although meron pa rin structure to make that happen. Kasi kunyari, like a normal corporation, di ba, may shares. Pwede mo kasing ipasa yung ownership ng shares na yun to your kids, for example. May ganun siya. So hindi na mas maano. Siyempre may taxes involved, may mga ganun. Pero mapapasa mo. Kasi kunyari sole prop ka, pag let's say, ka na, wala na, yun na yun. Yun. Kaya mas maganda din yun. So basically, to sum it all up, kung gusto mo medyo masimple ang iyong buhay, mag-sole proprietorship ka muna. Pwede naman muna. Yes, exactly. That's true. Pwede naman muna. Di naman sinabing doon ka na lang forever. So in the meantime, kasi wala ka masyadong oras, gusto mong masimple, pwede naman mag-sole prop muna kapag medyo tumaas na yung benta or emerald, medyo mas nagkaroon ka na ng pwede naman natin i-update. Yes. I think yun na lang yun ang natin. Kasi definitely, for me, alam ako talaga ako sa mga corporation. Kasi ako yun yung pangarap ko. Gusto ko magkaroon ng malaking korporasyon. Saka sabi nila laging nababash yung CEO. Kaya pag CEO, korporasyon naman talaga. Ganun ba yun? Pag CEO. Topic na din natin dito. Yung mga lagi nila sinasabi na daming CEO ngayon, ganyan. Ano ba yun? Kailangan ba pag CEO, korporasyon, pwede ka ba maging CEO kapag sole proprietorship? Well, ito lang yan. Ako nga, CEO ako, pero ako yung nagtatapon ng basura sa office namin. So, di ba parang wala namang nasa sa inyo naman yan. Kung affected kayo niyan. For me, ako wag dapat ginajudge. Kasi mga nagninegosyo yung mga yan di ba? Wag natin yan. Ako for me, basta may board ka, may mga empleyado. Kumikita ka. Basta kumikita ka. By all means, CEO ka na. Walang masagan ng trip, di ba? For me, kasi parang, naman, grabe ka naman. But ang problema kasi ang vision nila, CEO lang, is yung mga, kailangan nakasuit, kailangan, K-drama CEO. Yes, totoo naman. Nabili mo naman yung mga DJ, nabili mo naman yung mga building. Oo, diba? Hindi naman ganun. Pwede naman magsimula tayo ng... True. Anyway, so yun. So 500K and below, sabihin na natin, sole prop na lang sila muna. Pwede. So sabihin natin, 500K to 3 million o sole prop na lang muna ang gagawin i-register nyo. Ano pa yung mga taxes na dapat nyong bayaran nila? Okay. So, basta below 3M, yung gross na kita mo. Basta below that, magiging non-VAT ka. Non-VAT. Okay. Pero yung pagiging non-VAT or VAT, dine-determine yan when you register.
Okay. So pag-register mo pa lang. Pag-register mo pa lang, kailangan, kung feeling mo hindi ka naman naabot ng 3M, sabihin mo dun sa officer of the day sa RDO, na non-VAT po ako Non-VAT po ako. Oo. So kailangan mong sabihin yon. Mag-register ka, Ma'am Shi, ng non-VAT. Para Pag below 3M. Pag below 3M, una pa lang, okay, 1, registered. So, kung non-VAT ka, ang babayaran mo instead of VAT is percentage tax. Okay. Ang percentage tax is 3% of your gross sales. Oh, gross. Okay, 3% ng gross. Okay. Aside from that, merong income tax. Okay. Yung Number income 2, tax. income tax. Yung income tax, yan naman yung, kung nanggaling ka sa employment, yan yung table na tinitingnan ng may HR. Table tayo, kaya nilalagay natin yung table. Dito hindi namin memorize. Pero more or less. Basta yun, oo. More or less. Kapag 3M and below, I think mga around 20%. 20%. Mga ganun din, oo. Mga 20 to 25%. Oh, this is net. Of your net. Of your net for income tax. Net. So, minus ng mga expenses. Minus lahat ng expenses. Ang tawag doon sa ganun is like deduction method. Itemized deduction method. Oo. Itemized. Meron ding isang option for individuals. Individuals lang to So, this is an advantage also kung mag-sole prop ka. Okay. Meron kasing tinatawag na 8% tax. Okay. Yung 8% tax, basically, yung gross mo, multiply 8%, and yun na yung babayaran mong tax. Well, exempted ka na from percentage tax. Okay. So, it's a lot simpler. Yun, dito ulit tayo sa dalawa yung option para sa'yo. Isang, ito ganun. Kung wala kang resibo na mapoproduce, nahirapan ka, 8%. Madali ang 8%. 8% mo agad. Kung marami kang resibo na mapoproduce galing sa mga supplier, kung kinemerot, kung saan-saan, piliin mo yung 20 to 25%. Kasi net yun net yun. Yung table na may ano. So yun yung income tax nila. Tapos so imagine mo kung non-VAT ka, register mo non-VAT yun, 3% ng gross sales. Tapos kung naano mo na 8% ka, edi 8%, basta wala kang resibo. Pag marami kang resibo, 20 to 25% yung net. Oo, ng neto. Neto. Yung 8% na ano yan ino-opt-in nyo yan at the start of every year sa first quarterly filing. Ang income tax is filed every quarter. Every quarter. Okay, every quarter. Ganun din percentage tax. Pero dun sa una mong filing, dun mo lalagay, mag-8% ako this year. Tapos touch move na siya. Touch move na siya. Next year pwede. Next year pwede mag-iba ka. Kunyari nakita mo, laki pala ng ano ko. Expenses ko, sige next year net na lang ako. Okay. Yun. So yun. Tapos non-VAT, income taxes, meron pa ba iba? May mga, yung sa LGU tax, di ba? Which is around, depende, iba-iba per LGU. Like sa Taguig, if I remember correctly, about 0.1% of gross. Gross, 0.1%. So pwedeng mas mababa, depende sa ano. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Depende sa kung nasaan ka. Oh, yes. Depende sa kung saan ano. So I guess, yung nasa Taguig tayo, malamang medyo mataas na yun. Baka mas mababa sa mga ibang. I would assume. Kasi Taguig, Makati, mga ano talaga. Oo, parang wala kang choice dyan lahat. So, yun. So, tatlo lang pala. Oo, tapos syempre, merong mga withholding. Ito yung withholding. Ito yung binabawas ni Marketplace. Tax nila, Shopee, ni TikTok sa Kanilzado. Ano nga ba yung withholding? So, dito hindi sila exempt. Yung 500k below kasi exempt sila sa withholding tax. So, unang-una, yung 1% na withholding, pag-usapan natin yan. Yung 1% na withholding is based on remittance to you. Okay? Ano ang kaibahan ng sales sa remittance? Yung remittance, yung ipapadala nila sa bank account mo. Remittance so, bawas na yung fees. Mga emerald. Oo, di ba? Bawas na yung fees. Yung bibigay nila, yun lang yung amount na withholdan nila. Yung sales mo is before fees. Ganon siya. Yun yung numbers na titingnan mo. So, yung 1%... 1% ng remittance. 1% ng remittance. So, yung 1% na withhold nila, parang advance payment yon sa income tax mo. Ang nangyayari dyan, pag magbabayad ka na ng income tax, di ba, magkakaroon kang tax due, babawas mo magkano yung withhold. Yung tira, advance payment lang siya. Yung tira, yun yung payable mo. Ganon siya. So yan ay kung ikaw yung nakakatanggap ng withheld tax, no? Yung iba, they have to withhold when they pay suppliers. So may mga ganun din, withholding agents sila. Pag may mga big client ka, nagbabawas pa ng makina. Oo, yan yun. In this case, ikaw na. Parang ganon. So, wala naman
naman sila mga online seller, more or less, pag wala silang wholesale buyers na kailangan ng resibo, yung TikTok na yun. I would recommend, sabihin nyo, when you register sa Officer of the Day, sabihin nyo, huwag nyo po ako lagyan ng withholding. Kasi pag lumabas na kayo ng building, yan na yan, touch move na yan. At least pag nandun pa kausap nyo, patanggal nyo. Huwag kayong mahiyain. Pagdating nyo dun, oy, non-VAT ako ha. Oy, wag walang VAT. Oy, 8% ako. O kailangan vocal kayo. Hindi pwedeng kung ano lang ang ibig. Ito, totoo to. Pwede, yes, totoo yan. Kasi minsan, saan ba ako magpunta? Ay, gawin ba yun? O, yan na yun. Oo, di ba? Parang oo ka na lang, I guess. Okay, sige po. Kasi wala alam eh. Pero pag syempre, nanood na kayo ng vlog namin, marami, equip kayo sa mga kaalaman. Kaya, magsalita kayo. Oo. Yan. So, yun lang. Alam mo, EJ, I would have to thank you. Sana kayo din. Kasi ako, medyo nasumimple. Great. Sumimple yung pagkakaintindi ko sa mga taxes. Good. Kasi nakaka-overwhelm. Tapos, ganito ha. Sige, mamaya gagawin ko. Isa-summarize ko kung ilang % ba in total. So, ayan. Ipapakita ko sa screen kung ayan. So, ayan ang total na taxes. Naka-summarize yan. Ayan. Okay, ayan. Tingnan nyo. Screenshot nyo. Okay. Tapos, ano ba? BMB ILO. I guess, touch ko na lang din kasi marami nagtatanong. Ako na ba sasagot? Ang BMB ILO, pang barangay lang daw, sabi niya. So, ibig sabihin ng online selling, di pang barangay. Unless na lang doon ka lang nagde-deliver. Hindi ako nagsabi nun lang. Ay, hindi na. Hindi pala. Don't shoot the messenger. Pero, pag online seller ka, nationwide ang scope mo. Pala. Sorry, mga misis. Kung gusto nyo maging sure, pwede nyo naman tanong sa RDO nyo. Pero tanong mo sa barangay, pero normally barangay walang alam, di ba? Ay, related pala to data. Kunyari, magbe-BMB ka talaga. DTI na lang ang kausap mo dyan, ha? Dati kasi, di ba, pag may kausap ka sa barangay, hindi naman nila alam. So, DTI na lang, online na lahat. Online. May ganun siya. Tingnan nyo na lang din yung online. So, tanong na lang din I guess tanong nyo na lang din kung pwede ba. Paano kung i-register sila online selling BNB? Basta may documentation ka. Kanya may email sila saying, pwede. Okay. Sabi nila So, yun naman pala. Dapat, well, technically, hindi. Pero kung bahala kayo kung ma-approve kayo sa BNB. So, ayun, kung ikaw ang, maikli lang to, kung ikaw ang online seller, or agent, kung ikaw ang online seller, na bumibenta ng 500K to less than 3 million, ano ang gagawin mo? Paano ako mag-register? Hindi, ano ba? Ikaw, ano gagawin mo? Ano i-register mo? Depende. Actually, very good point yung sinabi mo about resibo eh. Ikaw, bahala ka. Ikaw yung seller. Oo di ba? Kasi kung marami akong resibo. Marami siyang resibo. Kunyari, yung binibilan ko, nakaka-issue ng resibo, yun, pwede yung neto, yung bayaran ko, yung net income, yung net ng profit ko, yun lang yung natatax. Isipin nyo, swerte na nga yun eh. Kasi kung empleyado ka, yung gross mo yung tinatax, hindi ka pwede magbawas ng expense, pero as business owner, at least pwede, di ba? Yun pala advantage ng employee sa kanang versus ng business owner. Kasi ang employee, ayun sinabi niya, maganda na rin niya pag-usapan na ano ang advantage ng employee versus ng business owner. Sa employee, natatax agad. Walang expenses. Wala. Tax ka agad. Kapay ka sa akin, tax ka ngayon. Pero syempre, like, medyo mas guarantee. Hindi, yung sa totoo lang, it's real talk. Pag business owner ka, grabe din naman yung iniisip mo. Yung stress ng Kung may empleyado ka, parang paano ko babayaran? May pera pa ba ako? Ganon. Pag employee ka, hindi mo iniisip yun. Pero yun yung trade-off. So yun, may mga disadvantage, ang mga advantage din naman talaga yung negosyo saka yung yung ano natin. So yun, so ikaw, yun, kung marami kang resibo, for example, hindi ko tinuloy. So kung marami akong resibo, dito na ako sa neto. Pero kung wala, tama ka, yung 8%, yun yung pinaka okay for me. So ngayon, that means na dapat, as I go through my business plan, i-project ko na, i-math ko na. Magkano ba yung kaya kong i-collect? Kunyari, let's say I'm selling agricultural goods. Normally, mga farmers, wala namang OR yan. So, ang hirap i-substantiate ng expense. So, okay, i-compute mo ngayon. Okay, kung 8% yung babayaran ko, magkano dapat yung patong ko para may kita ako? Yun, titingnan mo. Tapos, based on kung ano yung magiging kita mo, magigets mo ano ba yung magiging presyo ng product ko? Pag ito yung presyo ba, competitive pa rin ako? Yun. So, doon na lalabas yung mga decision making mo. Forecast talaga,
Ayun. O kung di ka ba naman CEO, anong gagawin mo today, Miss Riza? Magpo-forecast kasi ako ng day of the annual. Diba? May meeting kasi kami mga employee, mga forecast. So, forecast. So, kailangan mo mag-forecast kung ano ba talaga yung mga emerald nyo. So, yun ang question. Ang next is, so, since mga taga-takso mo, magkano lang ba per month, per year ang gagastusin mo kung sakaling hihingi ka ng tulong from Taksumo? Again, pwede kang gawin mo ng sarili. Pangalawa, kung gusto mo na mas mapadali, mapabilis, pwede natin gamitin yung Taksumo. Magkano ba yun more or less per year? Kung naka 8% ka, 8%. that's 399 a month. Uy, bongga, 399 a month. Pero kung kunyari hindi ka nag 8%, syempre mas maraming eklat kang ifa-file. 599 a month. Ay, pero mura pa rin. So it's still very affordable. So kailangan nila i-upload yung mga resibo doon? Well, up to them. Better kasi lalo na kung i-expense mo. Ang maganda sa Taksumo kasi may books. Di ba meron kayong, pag nag-register kayo, meron ng columnar ledger na kailangan nyo i-fill out. Sa Taksumo, online na lahat yun. So pwede mo nang i-print yun, tapos basta kasi di ba nakita nyo sa BIR, diba, may ORUS sila, yung ORUS na pinag-uusapan, yung online registration system ng BIR. Pwede ka nang magpa-certify kasi doon na, hoy, gagamit akong loose leaf. Loose leaf? Ang loose leaf, basically, ang mangyayari doon, imbis na yung books na finifill out, piprint mo na lang yung mga reports. Tapos yun na yun. So sa Taksumo may gano'n? Sa Taksumo may gano'n. Actually, yun ang question ko din yun. So hindi na kailangan mag-upload ng resibo doon? Or Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Siyempre, pag nag-upload ka ng details, mas filled out yung books mo. But, so up to you. Just to share with you, parang may life hack na ginagawa. Mostly mga doktor on our platform, what they do, they upload pati receipts. Kasi pag sinilip sila ng BIR, madali lang, pupull up nila yung record, tapos review nila yung receipt. Nandun lahat. Wala. Mas mahirap. Easier for them. Parang naging database nila yung Taksumo. Okay. Magandang yun. So, yun. So, kapag ganito, hindi pa rin kailangan ng AFS? Or kailangan mo na ng AFS? 500 to 3M? Okay, pag corp ka, lagi kang may AFS. Lagi kang may AFS. Okay? Pag sole prop ka, kunyari nag 8% ka, yun, hindi mo kailangan mag-AFS. Hindi mo kailangan ng AFS. Ano para sa may AFS na ang AFS is basically audited financial statement. Parang naka-detail doon ano ba yung assets mo, ano ba yung income expense mo, ano yung cash flow mo. Requirement, no? Ang hinihingi sa mga loan is usually financial statements. So yun yung AFS. AFS. And yung ITR mismo. Okay. So dito sole prop, huwag ka na muna mag-corporation para ITR na lang. So ITR na lang. ITR lang so yung ITR as mentioned, kung gusto mong magpa-assist nun, kung ayaw mong gawin ng sarili mo, ang gasto sa mga independent Taksumo, walang ganun ITR. Wala kasi ITR meron. You can do that directly on Taksumo. Yung audited financial statement, kailangan kasi third party. Ang audit kasi yan we have partners that we can refer you to naman. Pero yung ITR, pwede rin sa Taksumo. Yung ITR, yung ITR sa Taksumo yan. Yung kasama na yun, built-in yun. Kasama na yun. Kasama na sa rate. So technically, ang gastos mo lang, $399 plus yung, kasama na doon yung ITR, magkaka-ITR ka na. Tapos syempre, on top of yun sa mga expenses, ang penalty, di ba? Syempre. So yung magkano yung kunyari, bayaran mo sa BIR, for example, 30,000. Kung di ka nagbayad on time, may expense, may penalty. Mahal ba yung mga penalty? Ang penalty, just to give you an idea, kung zero yung form, kunyari wala kang babayaran, tapos na-miss mo lang i-file, 1,000 pesos agad yun. 1,000. Pero kung may babayaran ka, may formula. Di ba quarterly dapat bayaran ng Kemerut, ng income tax Kemerut. Kuya, nila-delay ako ng ilang buwan. More or less. So siya, yung penalty may tatlong sections. Okay. So first is surcharge. Surcharge is 25% of the amount. Yung pala nga sakit na. Oh my God. Tapos may interest rate. Gagawin kang bangko ng BIR. So meron kang 12% per annum na babayaran dyan. Plus, yung compromise, yun yung may table yon. From this amount to this amount, ito yung penalty. Parang ganon. So may ganon pa. So those three, you add that up. Yun yung mas masakit siya. So kaya kailangan talaga on time tayo bayad para di tayo ma-penalty kasi medyo significant din. Yes, yun. So magbayad tayo on time. Ayan. Okay. So I think yun. So hindi naman talaga
naman kamahal kung sakaling magtaksumo sila, no? Hindi Yes, naman pala, medyo affordable naman pala, may Yes. ITR ng kasama. So, as mentioned, I'll make this fast. Ano ang benefit kapag may ITR? Kapag may ITR ka, one, loans. You have access to loans from the banks with minimal interest. Yes. Two, yung mga visa na sinabi mo nga, pag gusto mo apply ng kung saan-saan, Korea, Japan, Paris, America. Kung meron ka ng ITR, pwede ka nilang, isa kasi sa mga requirements yon. Tapos third, ano nga ba yung third natin? Mga bigger clients. Yung bigger clients na gustong mag-wholesale sa'yo, fine, kasi requirement talaga nila yan na kailangan may OR. So, this time, pwede ka nang makapag-service sa mga big clients na bumibili ng wholesale. So, yun. So, yun naman yung mga advantage. Hindi naman puro mga disadvantage yung mga pag-uusapan natin dito. So, ayun, yun lang ang ating kinemeru sa 500K to 3 million. Okay? So, ayun, thank you very much sa pagpapakinig sa ating vlog at sana marami kayo natutunan. Once again, ito po si EJ Taksumo, CEO po. Kung meron po kayong gusto nyo po tingnan yung parang website, ito yung link below. Ayan, pwede yung puntahan yan dyan, ilalagay. Tapos, meron ka bang Twitter or Instagram? Ba't nyo? Malay mo, i-follow ka nila. Wala kayong makukuha doon. Follow yung Taksumo. Yung Taksumo yung may content yun. At Taksumo lang. At Taksumo sa lahat. At Taksumo sa lahat. Sa lahat na. May TikTok ka din? May TikTok yun. May TikTok din. Yun pala yung follow nyo at Taksumo. Huwag na dun sa personal. Kasi basta sayo-sayo wala kayong ma-achieve. Wala kayong ma-achieve dun. So dun lang sa Taksumo. Saka marami kayong mga articles na magaganda. Yun. Tapos, kung may katanungan kayo, mag-comment down below kayo, i-like nyo to, at i-share nyo to sa mga kapwa na mga online seller nyo para maliwanagan kayo. Or i-post nyo sa wall nyo kung medyo sinisipag kayo. Ayun. Thank you very much and have a nice day.